Brothers and sisters, good evening! Welcome to the show sa programa po nating Usapang RM. And welcome to the show and our visitor right now, no? Si Sister Fonseca is on the camera now. I don't know, the camera is working. Hello, Sister Fonseca, are you there? Yes, I'm here. I think the camera is off. Why? I Ay, don't know what's going on. Bakit kaya? What is happening? Wait lang po Nagka-technical issue tayo ngayon. ayos lang. Wait lang po The technical issue po kami. Lang po. Bakit kaya biglang nawala? Wait lang po. Ayun! It's back! Alright, so hi Sister Fonseca, how are you? Mabuti naman Parang walang po. pagbabago. Wow! Oh, it's Thank parang you. anong age mo yun nung nag-serve ka sa mission? Wag mo lang age. It's 21 and then ngayon parang 21 ka pa rin. I'm not joking. Salamat po. Kasi Ayan po, welcome Sister Fonseca to our program Usapang RM. So, we're going to speak about mission and after life in mission. Baka meron kang gustong i-shoutout your companions and everything. Wanna say something now sa ating mga viewers ngayon? Yun. So, yeah, shout out sa lahat ng mga companions ko. Maganda at magaling. Yeah. I mean, sobrang masaya noon, di ba? The mission, like, gusto ko lang sabihin na si Brother Illustrisimo ay sobrang saya at masayahin missionary no. Yeah. Hindi nga. Gusto ko yung You still remember when I asked you what country are you? And then I said, you still remember that yeah. story? And then I asked you, what country are you, Sister Fonseca? And then I said, shawarma. Oh. Yeah. Oo. Right, so brothers and sisters, we welcome to our visitor right now in Usapang RM, and we're going to ask Sister Fonseca about my first question is in Tagalog. Hope you can still understand. Ano ang una mong naramdaman when you received that mission call? Oh, okay. Can speak English, So, Taglish if you want. sige, Taglish na. Yeah. Okay. Pasensya po yun. Mhm. Sa Tagalog. So, ganito yung story ko. Mhm. Una, natanggap ko yung mission call ko. Pupuntang India. Mhm. So, India Bangalore mission. Okay. And then, super nag-prepare na ako. Mhm. Tapos, biglang nagkaroon na sila ng issue. Uy. Kaya pinula yung mga sisters sa mga lugar, sa mga areas na yan. Mhm. Mga ilang weeks bago yung MTC date ko, Mhm. nagpadala ng fax Mhm. na chine-change yung mission call ko Oh. pupuntang Philippines. Philippines. And, that time, wala talaga ako masyadong kakilala na nakapag-serve doon, Mhm. galing sa amin. So, tsaka hindi pauso yung social media, di ba? Like, Yeah, during that time. no, Social media no is not that kind of- Facebook Mm. or Google compet ngayon. Mhm. So, nag-try naman ako mag-search about Philippines. Mhm. Pero honestly, hindi pa rin ako na ganun familiar. Pero kahit ganun, gustong-gusto ko mag-serve. At alam ko na, gustong-gusto ko Yeah. mag-serve. So, kaya excited pa rin ako. Hindi mo ba naramdaman yung kaba? What in the world is this Philippines? Yeah. Hindi mo naisip yun? What is this place? Anong language nila? Ano, you know? Yeah. Yeah, you have no idea, especially in the Yeah. language. That's really hard. Filipino. So, Tagalog, sobrang And iba. then you have an idea already, Tagalog, or no? No, kasi hindi usong noon, di ba? So really excited. That time is you are excited to be
in the Philippines, in Quezon City. Yeah. Quezon City Mission. Or Quezon Quezon City City. Mission. Tapos wala talagang mission call yung paper like Mm. you are called to serve No paper talaga. Wala kang Tagalog. papel. Nothing, just facts lang. You know? Yeah. That's kind of really So, weird. Kasi dito sa amin may mission yeah. call talaga eh. And that parang Oh. na-reassign during that time. Mm-mm. Oh. Kasi it's a change. So, kaya So you know Yeah. it's India, di ba? India ba yun? taga Sri Lanka ako. Ah, Sri So, yeah. Okay. So, India mission Mhm. pa rin. Right, so grabe yun, no? Grabe yung excitement. My second question is, kasi you arrive in Philippines Quezon City Mission or Quezon City Mission. Yeah. Ano yung pinaka, kasi we have a lot of experience in mission. So, I know that. So, Yeah. so in that experience, what are those pinaka memorable experience that you will never forget? You wanna share with us? Mm. Share with us now. Yeah. Mhm. Ang dami. Mhm. So, daming mga himala, di ba, sa Yeah. mission na talagang nagpalakas ng testimony ko. Mhm. Mula sa mga may sakit na gumaling, Mhm. gumagaling habang patuloy nilang tanggap ang gospel at hanggang sa mga tao na nagbabago Mhm. dahil sa gospel sa buhay nila. Mhm. And then, lalo noon, time ko kasama si Sister Dison. Mr. Dizon is your Sa Bulacan. trainer. Yeah. Galing siya talaga. So, shout out Sister Dison. Hopefully Sister Dizon is watching right now. Oh. Mm. Yeah. Hopefully. So, pero, Mm. oo. Pero kung experience-wise na masasabi ko, na sobrang na-enjoy ko yung time na nag-serve kami bilang temple missionaries. Oh yeah, I remember that. Oh, yeah. missionary. Oh. Yeah. So, nagbibigay ng tours sa mga investigators at nakakilala ng mga maraming tao sa temple at nakakausap sila sa tungkol sa gospel. So, masaya talaga noon. I think doon sa pagdating mo sa Pinas, sister, may tanong ko lang. Have you ever parang hindi ka nag-adjust sa language o parang madali lang sa iyo yung language sa Tagalog? Hindi ba? No! Mahirap! It's hard. Kasi yung language ko sa Sri Lanka, Sinhalese tawag dyan. Mhm. So, and then English is my second language. Mhm. And then, yeah. And then, here we go, Tagalog. Tagalog. So, yung food, what about food? Rice. Yung rice ba, hindi ba bago dyan sa Sri Lanka? Oh, Pagdating mo? rice. Ganun pa rin, So- rice pa rin. Rice pa rin, pero sa Philippines, di ba? Breakfast, lunch, dinner, lahat rice. It's crazy, di ba? Puro bigas lahat yung Oo. kinakain. So, hindi ka Oo, nag-adjust yun sa rice. Yeah, hindi masyado kasi like always laging rice. So yung sa MTC talaga so funny. Yung district namin taga India, Mhm. Nepal, Sri Lanka, and Cambodia. And then yung lahat ibang missionaries Mhm. taga Sri Lanka, taga Philippines. And then every breakfast, every morning, rice. Grabe no, yung rice talaga. So rice is one of the talaga dito sa Pinas. Rice is life. Pero pag diba? uwi mo dyan sa inyo, rice is life pa rin ba? Ngayon, di ba? Rice din? Ngayon, it's, cause, asawa ko, Filipino siya. Pilipino ba yung mo? Na Pilipino? Mm. Akala ko tinapay. Akala ko tinapay na yung kinakain mo. Hindi ba? Nagsawa na ako sa rice. Tinapay na lang ako ngayon. Alright, so, grabe no? Sobrang enjoy to be here in the Philippines, especially when you share the gospel.
my question is, kasi mayroon talagang simpleng time or easy time sa mission. Do you have any biggest challenge sa mission? Ano yung isa sa mga biggest challenge, especially in Philippines? Do you have that? Oh. So, language talaga yung Language. biggest challenge ko. Kasi, I mean, pareho, di ba, yung mga Asians, lahat. Yung culture, it's Yung not culture like parang okay lang, no? culture. Para magkaano lang tayo sa culture. Di ba? Like may mga values na similar, di ba? Pero yung, parang sa story ko earlier, na-assign ako initially sa India, so, tapos biglang na-change last minute, kaya napunta ako sa Philippines MTC. Yeah. And kung saan wala pang language training noon sa Philippines sa MTC, di ba? Yeah, wala. Wala talaga. So yung MTC president, sabi niya, okay sister, like you gotta go on the job training. Sabi ko, no. Tapos 2 weeks lang, di ba, sa MTC in the Philippines, pag walang language training. So, sobrang hirap sa umpisa. Pero si Sister Frost, naging companion ko. And then, may dala siyang mga books galing sa Provo MTC na sobrang nakatulog sa akin. Sobrang strict siya noon. Sobrang strict. Follow-up trainer ba pala si Sister Si Sister Frost. Okay. No, si Sister, yung trainer ko si Sister, sa follow-up trainer ko si Sister Frost. Yeah. Okay. Sister Frost. Yeah. Talaga, no? So, yung si Sister Valdez trainer ko. Trainer, Sister Valdez. Alright, so grabe, no? So, akala ko, sister, nagdala ka ng rice cooker dyan. Oo. Kasi na-miss mo. May rice cooker ako, syempre. Meron ba? Asawa ko taga Philippines. Sige, taga Pilipinas. Saan siya? Sa Philippines? Bisaya ba? Sa Quezon City din. Sino? Quezon. Sa mission ba natin? No. I have no idea with your your husband talaga. Dito siya lumaki. Dito siya lumaki. Okay. So, dyan siya lumaki. Pero bumibisita, hindi na kayo nakabisita in Philippines? Hindi pa. Gustong-gusto ko. Akala ko. Bibisitahin ko kayo. Akala ko kamisyon natin. Wala talaga akong idea sa mga kamisyon natin kung sino yung mga napangasawa. Now I know that yung husband mo is Filipino. Pero hindi siya marunong sa language. Mas magaling ka pa. No, I think marunong siya. Pero yung Book of Mormon Tagalog, di ba? Sa mission, I think mas magaling ako sa Book of Mormon Tagalog. Alright, so speaking of sa mission natin, kasi marami tayong natutunan buhay natin. After mission, how was that mission experience help you now in your journey as a mother, mayroon kang mga anak, as a family? Paano yung nakatulong sa'yo? Yung experience na yun? I think, di ba, mas naging confident ako sa lahat. Like, lalo na sa mga trials, di ba? Like, yung testimony ko na tanggap sa mission, talagang nagtulong sa life ko. Scripture studies to everything about the Savior. So, talagang gusto ko yung mga anak ko mag-serve din. Yeah. Sana talaga, no, na makapag-serve sila. Sa akin din, ganoon din. Pero hindi natin yung feelings sila kung mag-serve sila. Oo. Pero mas maganda mag-serve talaga. Yung pinaka-the best na talagang mangyari din sa buhay nila. Kasi we've been experienced that and it was nice experience. And never forget experience talaga yan. What happened sa mission.
because 18 months, 2 years, it really changes a person. Mm. Pero sa'yo, sister, parang wala magbago. Parang bata ka pa rin. Ano kang kinakain mo dyan? Gulay ba? Crap. Mga gulay siguro kasi walang nagbago. Ganun pa rin. Sister Fonseca pa rin. Rice pa rin, rice. Rice. Akala ko wala nga nagpagbago pa. Katulad kayo ni Elder Clark. When Elder Clark sa program ko. Nakita ko yun. Parang walang nagbago. Parang ako lang tayo nagbago. Parang marami nagbago sa akin. So, wala. Wala ba? We. Sa mukha. How was that life? Gusto ko yung humor na Alin? dinadala mo sa district meeting namin. No. So, remember that one? Yung tinanong kita na saang anong bansa ka. Tapos yung boses mo, no, di ba? Like, radio host. Yun yung ginagaya ni Elder Mel. You still remember Elder Mel? I don't know where Elder Mel now. Wala, hindi nagre-reply eh. Parang busy siguro yun. Or baka business, busy. ano na yun. Mayroon, parang hindi siya active sa Facebook. Yeah. And then also Kabalan is busy. So, Si hopefully, Cabal. hopefully, yun yung mga district natin eh. Elder Alagos. Still alive Elder and kicking. Alagos. Ano pa rin yun? Lahat ng Available mga yun. magaling, no? Available pa rin yun. Still single. Elder Alagos. Yeah. Gusto ko nga siyang hanapan eh. Pero hindi ko alam kung ano yung mga gusto niya. Yun yung district leader natin, di ba? That was my Dapat yun yung program mo. Like, find soulmates. Meron akong program. Meron akong program, ano? Yung love. Yeah. Di ba? Sana nga. Sana makahanap siya eh. Hindi pa naman siya senior. Meron pa yan. Makakaano pa yan sa mga edad na yan kasi nasa mga 30 pa tayo, di ba? Pwede pa yan. 30, Hindi pa. Kung 50, parang wala na yung pag-asa. Alright, Sister Fonseca, what are those na ipapayo mo ngayon sa ating mga magmi-mission? So, ano yung maibigay mong sa mga new Gen Z ngayon eh? Ito na yung parang hardest to sa kanila eh. Kasi mostly kasi influencer sila sa cellphone. Naguguluhan what decision they are going to make because parang magulo talaga yung mga decision making ngayon sa mga new Gen Z ngayon, no? So ano yung pwede mong maipapayo sa mga kabatanunan sa Bisaya pa, yung mga young natin ngayon? I think gawin mo. Kasi talagang ito ang pinaka-best 2 years or 18 months. Maraming temptations na pipigil sa'yo na mag-mission. Pero darating ang blessings kapag tinuloy mo. Noon, nag-decide ako mag-serve. Maraming nagsabi na peak na raw yung career ko at baka masira yung future ko kung alis ako. Kasi that time, 21 kami nag-serve. And then, nakapag-work na ako ng 3 years sa bank sa Sri Lanka. At paakyat na ako sa career ladder, di ba? Okay. Pero, nagtiwala ako sa Heavenly Father at ramdam ko talaga na kailangan ko mag-serve, mag-mission, and kaya ginawa ko. Hindi siya naging madali noon ang pagbalik ko, pero dumating pa rin ang blessings. Yeah. Right, so yan talaga no sa mga nanonood po natin no, sa mga Gen Z ngayon, mga youth no, na mga active mga young men and young women. So sana po ay talagang mag-serve talaga sila. Pinaka-importante ngayon. Kasi 18 na ngayon eh, 18 years old oh. Yung nag-serve ako, ano na ako, mag-20 na. Kasi, I think mas madali din pag 18 kasi hindi pa nag-start of work or like yung mga iba may mga plans already sa life. Pero mas maganda ito yung foundation mo.
Lagi. Yun yung pinaka-importante, sister. Mm. So, talagang mission is the best mission. Ano yung mission ang pinaka-the best, sister? Ano ibig sabihin? Ano yung pinaka-the best na mission ngayon? Oh, syempre Philippines Quezon Ayun, City. syempre. Walang makakatalo niyan. Wala talaga. Wala makakatalo sa Quezon City. Oo. Walang pabor-pabor yan. No favor. No. Uy, nanonood sa atin ngayon si Perico Rimijin. Nanonood siya. Commission din natin yan. Then also, meron dito si Jess Bulanon. I don't know if Jess Bulanon, you know. Oo. Elder Bulanon. Yes. Is watching right now. Alright, so Silvis the Twin is watching right now. Oh, hi, Elder the Twin. So nanonood sa atin. Brother the Twin. Elder the Twin. Yeah. Thank you ng marami, Sister Fonseca. Meron akong tanong. Ano na mismo sa Pilipinas? Mga tao. Mhm. Yeah. Nakakamiss, no? Yung mga people na kinakausap Mga natin. friends ko. Kahit Sobrang masayahin. Masayahin. Kahit paulit-ulit natin sila kinakausap, no? Alam mo yun, when we do OIM and then we talk to them and then saka balik-balik and then that person is we already talk na pala. Nakausap ko na ako dati eh. Ay, sorry. Nakausap na kita. Diba tayo hindi na natin sila maalala kasi there's a lot of people we talk. Dami. Grabe, hindi natin sila maalala. Oh, lalo sa Bulacan. Mm-hmm. I don't know if you remember kasi 'di ba? Mm-hmm. Mga targets namin noon like 100, 200 people. Naalala mo yung commitment ni President Ho Ching na damihan natin yung OIM natin? Nako, OIM, yeah. Grabe yun. Oh. Sobrang nakakaano talaga yun, no? Kausapin lahat ng mga taong pwedeng kausapin. Kaya nga yung mga tao hindi na natin namalayan, we never knew na yun palang mga tao yun. Kinausap na pala natin dati. Oh. Nakausap mo ko dati, kinuha mo na yung pangalan ko. Planner, ganun eh. Check mo ngayon sa isa. Uy, meron na talaga brother sa planner. We really miss all the people talaga na nakakausap natin, especially our companions. Kumusta na kaya yun sila, no? May balita ka bang, Sister Dizon, na ano ba yun sila? Minsan, nag-uusap ako. Yeah. I think teacher na siya ngayon. Sister Dizon. Yeah. Sobrang busy na kasi natin ngayon eh. Ikaw, Sister, ilan yung kids mo ngayon? Dalawa. Ako isa pa lang eh. Oh. Isa. Isa pa. Ilan taon na siya? 7 years old. Oh. So yun nga, yun yung nagpapabisi sa atin, yung mga chikiting natin. Yung mga kids natin. Baptism next year, di ba? Yung sa anak mo. Yung mga anak mo, ilang taon na? 8 na. 8 and 5. Oh, okay. Yung isa pa, anong grade na ba yan? Nag-aaral na? Yung 8 mo? Second grade, tsaka kindergarten. Oh, okay. Yeah. Sa akin, mag-second grade na rin this coming opening this June. Para magkasabay lang sila, no? Thank you ng marami po, Sister Fonseca, sa time mo ngayon. Thank you so much. Sobrang honored ako na I know, nandito. busy tayo sa pamilya natin and then you still have time to have this kind of conversation. Nakakamiss talaga yung mission, no? Pag-usapan natin. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan sana eh. Oo, Pero, sobrang honored. Thank you sa invite. Pero sa totoo lang, Sister, wala talaga pagbabago. Sister Fonseca ka pa rin, yung mukha mo. Wow. Siguro 50 years. Salamat Tatawag, mag-program ako 50 years. Tingnan natin kung may pagbabago. Sige, schedule natin. Pero pag 50 years siguro, pero dyan natin malalaman pag 50 years kung may pagbabago talaga sa mukha. Grabe. Salamat po. Pero kung 50 years, kung ganun pa rin yung mga mukha natin, nako. Ganda. Masasabi natin sa mga new Gen Z youth ngayon, mga mag-mission kayo, nakakagwapo. Blessings talaga. Oo, blessings. Alright, so thank you po, Sister Fonseca, sa time mo. I know, busy ka. Umaga pa ngayon. I know, kakagising mo lang. Oh, it's okay. Sunday, di ba? Sunday. Sa amin, Easter Sunday. Sa amin, talagang, paggabi na. Gabi na ngayon, magsi-7 na eh. Pero ikaw, you're still, binigyan mo talaga ako ng time. Akala ko hindi ka talaga matutuloy. Hindi ko matutuloy, Sister Fonseca. Busy to.
naisip ko kayo na, 10 ata yung anak niya dito eh. Akala ko 10. Ay, dalawa lang pala. Akala ko 10. Hindi naman siya. Grabe. Alright, so thank you sister sa time mo po. Sana po ay magkikita tayo ulit. Sa usapang RM pa rin sa darating na panahon. So 50 years. Thank you. 50 years. Sige na. Schedule na. Schedule. Ano ba yung salita? Last birit ko lang. Ano ba yung language nyo dyan sa Sri Lanka? Sinhala. Ayan. Anong good morning sa Sinhala ulit sa inyo? Suba Udasanak. Marami kang anak. Ano yun? Hindi ba? Yung magandang gabi. Ano yun sa yung magandang gabi sa language nyo? Suba Ratriak. 3 na yung anak niya. What? Thank you, sister. Thank you ng marami, sister. I know marami pong nanonood ngayon at nakasaksi no sa mga experience mo sa mission, and then I think talagang na-bless yung family mo na nag-serve ka, no? Especially yung mga kids mo kapag mag-mission yan, talagang isa yan sa mga blessings natin. Regards na lang sa husband mo na Pilipino. Akala ko Bisaya siya, magbibisaya sana kami, hindi pala. Oo nga. Thank you, Sister Jessica. Bye-bye. Thank you. Wish ko sa'yo ang best. I-shoutout mo yung mga kaibigan mo ngayon. Baka nandito Sister Dizon, yung mga companion mo. Definitely. Tapos, and then subscribe and ano pa, like. Sa DJ Jazz. Thank you, DJ Jazz. Thank you, sister. Ingat po kayo. Magkikita tayo 50 years. Sige. For sure. Sige, wish ko sa'yo best. All the best. Alright po, thank you ng marami, Sister Fonseca po, no? Sa ating mga brothers and sisters, kami po'y magbabay na kasi mayroon pa kaming aalagaan. So sana po ay may natutunan po tayo at sana po ma-inspire po kayo, no? Sa lalong-lalo na sa ating mga young men and young women po ngayon na may desire na mag-serve ng mission, ay sana po ka rin po ay mag-serve po kayo ng mission. So talagang masaya po. The best pa rin po ang Cagayan de Oro. Cagayan de Oro na nun, sister. Cagayan de Oro ako eh. Cagayan Quezon City Mission. Pwede ba natin kantahin yung ano natin? Naalala mo ba yung kanta natin before tayo mag-close dito? Yung tinakanta natin sa mission. Ano yun? Naalala mo? Ano yan? Ako, nakalimutan mo na. Yung call to serve na Tagalog. Nakalimutan. Yung Tagalog na, na call to serve. Kantahin natin yan ngayon. Alright, so brothers and sisters, Quezon City is the best. Kakantahin po namin sa inyo yung call to serve na Tagalog. Ready? Ay, yung una yung simula kagad. Yun na lang, tinawag. Naalala mo yun? Sige, 1 second. Para tinatype mo ng chat GPT, Chat GPT pa. Tagalog. Yan. Ayun na, tinawag. May music ba? Ready, sing. Tinawag upang biyayaan ang ama na. Yung pangalawa yun. Pangalawa. Pangalawa yun eh. Sa pangalawa. Di ba tama ba? Sa pangalawa. Ready, go. Tinawag upang biyayaan ang ama namin isang hari. Ebanghelyo niya'y ipapangaral, kapuri iaalay. Sunog at pasulog, walhati sa ngalan niya. Sunog magsisulog, walhati sa ngalan niya. Sunog magsisulog, habang magsisiawit. Diyos ating lakas, sulong maglingkod, tinawag ng Diyos. Yun o?
Galing mo. Yun no, yun Galing na mo, yung Ever. pinaka-importante. Bahala na kayo makinig sa boses namin na parang natutulog pa. Kawawa naman. Kawawa naman Sa ngalan tao. po dito po sa programa po ating Usapang RM, sana po may natutunan po kayo sa buhay missionary at sa buhay po talaga na talagang mahirap pero kayang-kaya po nating lahat po yan, brothers and sisters. Hanggang sa muli po, Sister Fonseca, sa pagkikita natin muli, no? O bye-bye po, Sige brothers and po. sisters. Bye-bye. 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 Kung wala ang mga elder, hindi magbabago ang buhay namin dahil magulo ang buhay ko noon ng panahon na hindi pa kami member. Kaya naging member kami ngayon. Doon ang aking buhay nagbabago. Maraming salamat sa mga elder. God is our heavenly Father, and I'm your sister, and you're my brother. Everybody in the world got problems, no matter the concern, we can show you how to solve them. The Savior and His teachings are the way. Just let us in your house so we can teach you how to pray. Kami ay yung mga missionaries, preaching the word and gospel in the Philippines. Different people, different races, and we doing it for free, but we all got one purpose, and it's gathering the sheep. Ang layunin namin imbitahin ang iba na lumapit kay Kristo, so we spreading pure happiness to every human being, sharing the promises, we are children of a King. If you need the sun to brighten your day, if you have some things that you wanna change, if you wanna bask in His light and His grace, want you to know that this is the place. 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 Jesus is the Christ and He is the Son of God. He overcame death and He overcame the fall. He suffered, He cried, He bled and He died. He willingly gave up His pure perfect life To give us a chance to have eternal life. We can teach you all about it if you give us the time. We can teach you where you came from and teach you where you're going. We can help you find your family that you may not even know. We can lead you to the path that leads away from darkened roads, and help you see the miracles that come when faith is grown. Yes, we know that life is hard, but know but you're not alone. You're a child of the highest, the King upon the throne. The one who sent Jesus for our sins, He did atone. He made a plan that's perfect, it's worth it to make it home. You'll know that this is true when you feel it deep in your bones. Just know but you're never gone. Turn into a different tone and say, if you need the sun to brighten your day, want you to know that this is the place. 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 Field is wide and ready, so let's go explore. We are the missionaries, please don't shut your door. We teach about the Savior, Jesus Christ our Lord. If you pray about our message, the promises are sure. If you need the sun to brighten your day, if you have some things that you wanna change,